Rekta na po tayo ngayon dito mga kaibigan. No? Dito po ay napakainit na issue ngayon kay Senator Rodante Marcoleta na yung video niya di umano sinasabi na i-give up niya ang Kalayaan Island Group. Dito marami po naliligaw sila. Naililigaw sila. Paano ba naman may mga media na pinuputol yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta? Dapat huwag nyo puputulin. Madadaya naman tayo. Huwag naman ganon. Di ba? Parang ganito, si Munting Kalaman ay pumatay. Ha? Abay, ikaw mamamatay tao si Munting Kalaman? Yung pala, pag pinuntinyo mo, si Munting Kaalaman na nakapatay ng lamok. Di ba? Tinanggal mo yung lamok. Tinira mo lang, si Munting Kaalaman ay pumatay. Ha? Si Munting Kaalaman pumatay ng lamok. Pagbibuin mo para maintindihan ng taong bayan. Anong ibig nyo sabihin? Ba't pinuputol nyo yung video ni Senator Marcoleta? Anong ibig nyo sabihin? Anong ibig nyo sabihin? O ito, painggan po natin ha. Buti yan dito ako, marireveal ko itong mga to. Sa pagdinig ng Commission on Appointments. Ay, hindi yan. Ito, totoo. Ako po, bilang isang Pilipino na nababahala sa ganitong mga wala na yatang katapusang iringan at palitan ng sagutan sa bawat panig. Supalpal ka dito, Carpio. Kung tutusin, supalpal ka dito. Ako'y naniniwala na ito po ay hindi nakakatulong sa dalawang bansa. Ganon din po ba ang pananaw ninyo? Yes, Your Honor. Ito po ay pinasimulan ng isang Commodore Tariela. Si Commodore Tariela po ay pumunta sa isang pamantasan natin at doon siya ay nagbahagi ng kanyang discussion at tinawag niya ang Pangulo ng China, si Ito kasi, ang sitwasyon na itong pag-uusap na to, isang lektura at isang parang, kumbaga may kahalong sermon sa mga opisyales at sa mga nakakaparinig. Kumbaga ito ay isang pag-aaral, isang pagbahagi ng nalalaman. Hindi ito parang patutsada lang, nakatulad ng ginagawang Lakiko Daldal, patutsada lang, publicity lang. So, ito hindi. Tunay itong sinasabi niya. President Xi Jinping na bully. At meron po siyang daladalang mga caricatures na nagsasalarawan po sa Pangulo ng China sa pangit na paglalarawan. Dahil po doon, malinaw po na nasaktan naman yung embahada ng China na nandito sa ating bansa. At sinagot po nila yon na sana'y huwag ganito. At mula doon sa pagsagot nilang ganon ay dumami na po yung sagutan at sumali na po yung ibang mga political leaders natin. Ito nga po ang naging dahilan kung bakit ngayon dito sa Senado pinagtatalunan namin ang isang resolusyon na kung saan ay hinihingi ng Senado na ikondena natin ang lahat ng mga public statements na ginagawa ng embahada ng China. Kapitan, kung ang isa pong bahay ay nasusunog, Ayan. ito po ba isasabuyan natin ng gasolina o tubig? Tubig, Your Honor. Tubig. Ito yung original na video kung saan dito nag-give up, gumigib up, misatang give up. Okay. Dito sa puntong ito, sermon to eh. Hindi naman totally sermon na sermon, no? Kasi walang karapatan si Senator Marcoleta, sermon talaga yung mga yan. Pero alam yung sermon ng konti na may konting aral ka matututunan eh. Halimbawa, merong meeting kayo. Alam nyo ba bawal itong nangyayari ngayon na lumalabas-labas kayo pag tanghali? Parang ganun eh. May konting sermon, may konting matututunan at may konting pagtutuwid doon sa dapat malaman, no? Okay, dito tanong niya, yung apoy, pag ba binuhusan ng gasolina, gagrabe lalo apoy, di ba? Continue. Balikan po natin yung pananalita ni Commodore Tariela na tinawag niyang bully ang Pangulo ng China. Meron po ba tayong national policy na ang mga heads of state ng ibang bansa ay kailangan pa nating pasaringan ng negatibo?
Mm. Your Honor, I believe wala po. Wala po. Wala rin tayong national policy na gagawa tayo ng caricatures para pasamain natin ang itsura ng mga heads of state ng ibang bansa. Mm. Wala din po, Your Honor. Sa makatwid, personal po ni Commodore Tariela ang kanyang ginawa. Tama po. Mm. Probable po, Your Honor. Ang sabi po sa bahagi ng sulat, Captain Pilar, Mm. while the lively exchanges of views are permitted in our democratic society, Oh. the department, meaning DFA, reiterates that differences and disputes between states are best addressed through established diplomatic channels rather than in public. Ako po'y naniniwala dito. Kayo po'y naniniwala rin. Mm. Yes, Your Honor. Okay. The department believes that escalation, even in public messaging, should be undertaken only when it advances clear strategic objectives and the national interest. Ano pong strategic objective o national interest ang na-achieve natin sa ginawa ni Commodore Tariela na magpakita ng ganong mga statements? Ipagtatanggol pa rin ni Kiko Daldal yan, pati nila Carpio. Patatanggol pa rin yan. Pati ng mga Pilipino, hindi, pro-China ka. O anong gusto nyo? Kayo sumugod. Kami ang gusto namin makipagkasundo sa China. Kahit alam naming inaagrabyado tayo ng China. Mas maganda yun. Di ba? Ito, lahat puro nagsasabi, hindi tunay na Kristiyano. Lahat na ayaw kay Marcoleta, iba, hindi lahat hindi tunay na Kristiyano. Tatandaan nyo yan. Makipagkasundo ka nga sa kaaway mo eh. Utos nga yan sa individual eh. What if pa kaya isang bansa gagawin sa'yo? Di ba? Mahal ko kapwa ko. China, China. Di ba? Yan ang Kristiyano. Yan kasi ang tinuro sa inyo ng leader nyo sa relihiyon nyo. Di ba? Yan ang tinuro sa inyo. Mahalin ang kapwa nyo. Hindi. Kamuhian mo ang kapwa mo, lalo Chinese. Di ba? Nako, hindi Kristiyano yan, Brad. Sasabihan na kita. At mga caricatures sa uncompromising at nakakahiyang paglalarawan sa kanilang head of state. What did we gain strategically in terms of national interest? Meron po ba? Your Honor, I cannot answer on that. Hindi, sa panukat mo lang. Sir, being a member of the armed forces, we are voicing out the Ngayon, tinatanong niya kung talagang alam nyo ba, may ganito kayo. Alam ni Senator Marcoleta, alam na niya yon. Pero gusto niya may malaman sa pamamagitan ng tanong. Kasi sa pamamagitan ng tanong, may matututunan kay. Hindi, yung lektura niya, hindi para sa kanila lang, para sa atin lahat napapakinig. Di ba? Yan, ganyan katalino si Senator Marcoleta. May matututunan. Halimbawa, ganito, lolo mo, pamangkin mo, alam mo nang sa pamangkin mo, madulas yung sahig. Alam mo na. Pero sasaway mo pa rin yun. Para ipapaunawa mo sa makakarinig, sa mga makakaunawa. Ano ba ako? Ako, tapos yung pamangkin ko nanonood. Tatlo sila nanonood. Tatlong mga bata pa, 13 years old lang. Ako. Tapos yung pinsan ko, sinaway ko. Insan, mali ang ginagawa mo. Mali yan. Alin yan? Wag kang tasayaw dyan, madudulas ka dyan. Hindi para sa amin dalawa yon. O kaya sasabihin mo sa pinsan mo, ay, pag pala ako umupo dyan sa upuan na yan, masisira yan, masusugatan pala ako. Oo naman, pare, huwag kang upo dyan. Talaga? Hindi dahil sa hindi ko alam, pag upo ako masisira at masusugatan ako. Hindi, gusto kong sabihin yon para iparinig doon sa tatlong. Gets nyo? Isang sermon nyo na kung saan matututunan nyo. Nagets nyo? Halimbawa, ako, nanay ko, kausap ko, yung bunsong kapatid ko, nakikinig sa amin. Mama, kapag pala kumain ka ng, walang laman sa gabi, walang laman tiyan mo sa gabi, pag kumain ka pala ng maasin, sasakit pala tiyan mo? Oo naman, di mo alam yun? Diyos ko po, sasakit tiyan mo. Ay, talaga ba? Hindi ko alam yun ganun. I see. Pero alam mo yun. Gusto mo lang iparinig dun sa tao nakapakinig.
Kulang kayo. term RCs, our rights and our future, and we just stick to what is being dictated in our what is legally ours and what is stated in our law, sir. What is legally ours must be defended. Must be protected, and we should fight it out to the last drop of our blood. Yung legally ours. At kasama po ninyo ako doon. Kami pong lahat sasama sa inyo. Kita mo? Sasama talaga siya doon. Hindi niya i-give up. Si Commodore Tariela po is the head of the WPS Transparency Group Office. But, Captain, he was not as transparent as he should be in explaining to you and to our people that our exclusive economic zone and West Philippine Sea are two different animals. Ang sinasabi po nila, at tamang-tama naman po ito, meron na po tayong archipelagic baselines which were defined under Republic Act 9522. Malinaw na malinaw po yun. Walang pagtatalo. Ikaw ba? Yung mga sinasabi ni Senator Marcoleta, alam mo lahat yan. Makikialam, alam ko yan. Hindi mo alam yan. Maski ako, hindi ko alam yan. Nalalaman ko lang kasi sinasabi niya nga ngayon at nagkakaroon kami ng searching. Kaya gusto niya lecturean niya mga yan habang sasalita siya at iparinig niya sa sambayan ng Pilipino na ito ang WP natin, ito ang EZZ natin. Unawain nyo. At mula doon sa archipelagic... Hindi sasabihin mo, hindi atin yan. Papaano nga yung procedure? Di ba? Halimbawa ganito. 100 divide 2 times 7 plus 2. Wow, 300 ba 357? Ano ba? 57. Ano ba ganun sagot? Paano naging 357 ang sagot noon? Alamin mo. Hindi ba sa inyo sagot noon? Hindi mo pwede. Gusto ng Senator Marcoleta para alam ng Pilipino sa nagsimula ano gagawin natin. Dini-explain niya. Hindi na kailangan explain. No! Kayo na nga hindi nyo ma-explain sa sambayan ng Pilipino eh. Kaya yung mga Pilipino naliligaw, hindi nila ma-explain. Ang gusto na nila sabihin, overall, atin ang WPS, atin ang ECZ. Yun ang gusto nila sabihin, pero ayaw nila explain kung paano naging sa atin yan, at alin ang atin yan, at paano magiging papel legal sa atin yan, ano. Ayaw nila sabihin. Si Senator Rodante Marcoleta lang ang nagsasabi niyan. Baselines na yon, madidefine natin ang exclusive economic zone, Pero, ang ating contiguous zone, ang ating territorial sea. Lahat po nandun. Ngunit, yun pong arbitral award, ang in-award lang sa atin at nilinaw, yung ating exclusive economic zone. yun, hindi nila alam yan, ha? Akala ng mga Pilipino ang inaward sa atin, WPS. Exclusive Economic Zone ang inaward sa atin. Hindi po ni-rule ng arbitral award yung West Philippine Sea. Dalawang bagay po yun. Ayaw nila maniwala. Magkwenta, pro-China ka! Ayaw nilang maniwala na ang 1 plus 1 ay sagot 2. Ang gusto nila 1 plus 1 ang sagot 10. Kasi yun ang una narinig nila sa mga politiko na binola sila nung panahon na yun. Pinagsasama po nila yon. Alam po ninyo kung ba't tayo nagkakagulo, nagkakaproblema. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Alam na po ninyo yon. Meron tayong 4 na features in the Kalayaan Island Group. Ito po yung Pagasa, yung Parola, yung Kota, at yung Lankiam. Captain, alam po ninyo yan. Alam din ni Marcoleta, alam din natin yun. Incidentally, Mr. Chairman, itong 4 na features na occupied ng ating bansa, they are way, way beyond our EEZ. Wala po sila sakop ng EEZ. Alam po ba ninyo yun, Captain? Gusto niya i-lecture yung mga, alam mo po ba yun? Alam niyo po ba yun? Diba, gusto niya, kaya tinatanong niya, na kung alam niya yon para mas malaman mo lalo, alamin mo lalo.
Ano ba yun? Sasagutin nila Senator Marcoleta, syempre. Sagutin lamang po ninyo. Alam po ba ninyo na sila po'y wala dun sa limit Sa ng makatuwid, marami, tamo sila na official, medyo nalilito sila. What if pa kaya tayo mga sambayan ng Pilipino lang? Malalaman ba natin yan? Yung ganyang kalalalim na usapan? Maliban lang kung i-search mo. ating exclusive economic zone? Hmm. Be honest. It is beyond, within our EEZ, sir. So, hindi po ninyo alam na sila po'y wala doon sa EEZ? Ang akala po ninyo, they're within our EEZ? Sir, we are already occupying those islands. Sagutin mo kung wala, ano? Ikaw naman, no? Parang talagang nasa kalagitnaan pagtatanong, eh. Hindi naman yan, ano naman yan, eh. Isang meeting na naman yan, eh. Hindi naman final na desisyon yan, eh. Kayo naman, no? Isang pag-uusap lang yan, kwentuhan lang yan. Kumbaga, isang pangangaral, lektura, na kung ano plano gagawin. Ano ba plano natin gagawin natin to? Anong plano natin gagawin natin to? Nag-meeting tayo dito, sama-sama tayo mga opisyal. Anong plano natin? Ganito sa atin, eh. Inaangkin sa atin tong lupan to. Anong gagawin natin? Pamigyan na natin yan. Gusto nyo? Ano, gusto nyo pamigyan natin yan? Ano yung ganito gawin natin? Para ano, i-give up na lang yan. Mas maganda, para magkaroon tayo, i-give up na natin yan. May nakarinig. Ano i-give up? Ano i-give up? Tutuktukan kita. Anong give up? Pag-uusap lang yun. Pambihira ka nung umalis. Nagpamalita. Uy, i-give up daw, i-give up daw, i-give up. Chismoso kayo. Chairman, tinatanong ko lamang po, alam po ba ninyo yung ating KIG na Kalayaan. binubuo ng apat na Island features Ang ating KIG. Ibig sabihin, atin yun. ay wala po sa sakop ng ating exclusive economic zone? Huwag po kayong mahihiya. Kung hindi po nyo alam, I will not take it against you. Alam po ba ninyo? Ayaw niya sagutin eh. Bakit ayaw niya sagutin? Sabihin mo lang ayaw mo. Naman. Kaya naliligaw mga Pilipino kasi maraming Pilipino ayaw sagutin yung mga tanong nagmamarunong. Kaya naliligaw yung mga sambayan ng Pilipino. Wala siya at hindi sakop ng ating EEZ. Yung apat na features ng Kalayaan Island Group. Sir, those islands can also generate EEZs within. Mr. Chair, ang gusto ko lang sana sagutin niya kung mamaya po pupunta tayo doon eh. Alam po ba ninyo o hindi nyo alam na yung 4 features ng KIG are not within the limits of our EEZ? Yun lang po ang tanong. Sir, if we base the limits from the mainland Palawan, sir. It is Kapitan, ito pong apat na ito ay wala po sa ating EEZ. Yun po yung mali. Tutulan mo, Carpio. Kiko Dalda, tutulan nyo to. I-debunk nyo, yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Baka, kasi po, kaya po nagkakaroon ng pagtatalo. Hanggang ngayon, baka akala po ninyo, nandun sila sa EEZ. Wala po. They are outliers at nandun na po sila sa high seas. Mamaya po, sa pagtatanong ko, malalaman ninyo. Ngayon, ang sinasagot ninyo, itong KIG generates its own exclusive economic zone. Hindi po. Sino po nagsabi sa inyo that it basahin po ninyo yung arbitral award. Malinaw po ang sinabi na ito pong Spratlys and the KIG are rocks and they do not generate EEZ. Ibig sabihin ni Senator Marcoleta, lakarin nyo na. Hindi lang siya. Lakarin nyo na, gawa nyo ng paraan, gawa na natin ng paraan, tulong-tulong tayo. Tulong-tulong tayo. Dito po tayo nagkakaroon ng problema. Pinipilit po natin na pag-isahin, parang interchangeably we're using the EEZ and the West Philippine Sea as one. Gusto lang pag-isahin niya. Hindi magkaisa yan. Hindi po eh. Tingnan po ninyo, Chairman, in Administrative Order number 29, this Maputol mo tayo. Basahin natin to. Hindi ko sinasabi na ipamigay natin ang KIG. These people are deliberately abbreviating the context of what I actually discussed at the last CA hearing before the 35 members of the AFP who are
to be confirmed up today. O, ito pa. Ang sabi dito, my detractors are amplifying the after my interpellation in the CA, where 35 members of the AFP are to be confirmed and inform them that for the WPS to be listed in the IEHO, we need to deposit maps to the UN. Gusto nyo sa ito kita, opisyal na i-ano mo sa UN para wala magka-problema. Diba? To notify the world that we are usurping part of the high seas in including the KIG to the WPS since the KIG lies beyond our EEZ. I said that is not possible because that will violating the UNCLOS unless first we give up the KIG to solve the problem. Dapat binuo nyo. Diba? Inulit na lang yung meeting nila dyan. Pinutol-putol na ng media. Di ba? Sara Duterte may impeach niya. Nag-uusap tayo. Paano, Sara? May impeach ka na. Maganda, give up ka na lang para di ka ma-impeach. Ano? O hindi, ito. Pag-uusap eh. Ano gagawin natin? O yung building. Ano, yung building. Ayaw nyo gawa ng paraan. I-register nyo na yung building. O unless, i-give up na lang natin. Para maano natin, malaman pa natin. Wag naman, sir. O, yun ang sasabi ko. Iparehistro nyo na. Kaya nga tiyatanong ko kayo eh. May nakarinig na chismosong Pilipino. Yung pinamalita, uy, give up daw. Usapan yun, titigas ng ulo mo. Usapan yun eh. Hindi naman, yun eh. Usapan yun na matatanda, na matatalino. Diba? Ano ba naman? Utak na. Is 2012. Sinabi po niya, yung extent po ng ating West Philippine Sea. They invoke Presidential Decree 1596 at nandun nga po yung KIG. Kaya po nahihirapan ngayon ang NAMRIA, including the Department of Foreign Affairs. Nandun po sa AO 29, Section 3 and Section 4, they are being ordered to prepare the charts, the maps, to prepare an official map of the West Philippine Sea and deposit it in the office of the UN Secretary General and notify the appropriate international organizations, including the International Hydrographic Organization, in relation to it. Bakit hindi po nila magawa hanggang ngayon? Gawin nyo na. Yan o, gawin nyo na. Sige na. Gawin nyo na. Yung bahay na yan, binili mo yung titulo na yan, di ba sinabi ko, i-ano nyo na yan, lakarin nyo na para maging sa atin yan. Makukuha sa atin yan, lakarin nyo na. Unless i-give up natin yan. Para ma-coordinate natin. Ano? Wag, sir. O, hindi, ayusin nyo na. Ayusin nyo na. Ayoko rin eh. Kuha nyo. After 17 years, Mr. Chair, are you surprised why the NAMRIA and the DFA are unable to do this? Kasi nga po yung KIG lies outside our EAC. At pag gumawa po sila ng mapa indicating the coordinates, appropriating the high seas, we will violate the UNCLOS itself. Mababiolate ka ng sa ano mo, sa ano mo. Di ba? Mababiolate ka, anong kailangan gawin? Ano kailangan gawin? Yun po yung problema. Ngayon, si Commodore Tariela, I don't know kung alam niya ito o hindi. He does not want to inform the public, including the rest of the members of the armed forces. We swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws, and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito.
Yan, isang sermon yan, isang halo-halong usapan yan. May tumatalon, may patungkol kay Tarela, may patungkol sa WPS, may patungkol sa kay IG. Halo-halong usapan yan eh. Kaya dapat Diyan kasi kung saan nagtatanungan sa isa't isa. Kumbaga may halong sermon yan, may halong matututunan, may halong lecture yan. May halong pang-unawa yan. Pero hindi pa pinali talaga mapipinali yan. Kasi hindi naman araw-araw usapan yan eh. Sayang-sayang din naman siyempre isang Senate na yan. Hindi ko alam kung may batas ba dyan na isang beses lang maghihiring eh. po mas interesado kayo kesa sa amin. Mas interesado kayo dapat kesa kamin. Si Senator Marcoleta inaalam lahat, dapat mas may alam sila tungkol dyan. So, yung mga panahon na yan, nile-lecture niya lahat. Nagtatanong kasi sa, alam mo ba yon? Di ba? Sabi ko, walang pinagkami sa iba sa magulang yan eh, na tinatanong mo yung nanay mo, Nay, totoo ba na pag naapakan mo yung higad, mangangati ka? Ano ka ba anak? Laki-laki mo, hindi mo pa alam yan. Totoo, mangangati ka, magusugos ka ng paa. Pinaparinig mo kasi sa kanila, hindi sa'yo. Doon sa kapatid mong bunso, ipinaririnig mo para matuto sila. Sermon yan. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? Ano ba talaga ipagpapatay natin dyan? Hirap na ako sa building na yan. Ano ba pagpapatay natin dyan? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEC. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Oh, ano masasabi nyo? Meron akong kwento sa inyo sa opisina ko. May meeting kami. Meron lamesa doon na kung saan hinihiram lagi ng ka-opisina, kabilang opisina. Ngayon, hindi pwedeng hiramin yung kasi kaisa-isa lang yun ang mesa na yun na pwede naman actually bumili ng bago pero kaisa-isa na ginagamit kasi ang budget ng taon-taon hindi pa pwede. Laging ginagamit. Nawala lang kami ng isa noon sa lamesa. So, hinihiram pa naman yung isa. Nag-meeting kami. Nag-suggest ako. Suggest lang kami lahat nag-meeting. Ba't lagi hinihiram yung lamesa na yun? Ako nagsalita. Dapat di hinihiram yun eh. Atin yun eh. Meron naman silang lamesa eh. Mag-budget sila ng sarili lamesa. Ba't hinihiram yun? Lagi hinihiram na wala na nga tayo ng isa eh. Diba? Na may nagkabintangan pa tayo dito sa loob ng opisina eh. O, dapat ang gawin nyo, ipasok nyo sa loob yung lamesa. Para tapos na ang usapan. Ilang beses ko na sinabi, taon na binibila, na ipasok nyo yung lamesa pag yung opisina sasara na. Para hindi nila mahiram kinabukasan. Eh kung ganyan, ayaw nyo, hindi give up na natin yung lamesa. O ayaw nyo, give up na natin yung lamesa. Para kung gano'n, makaano tayo. Walang nagsasalita. I-give up ko ba? Hindi. Isang payo, isang sawayo kasi nag-meeting tayo dito. Para mapilitan sila na lakarin etong sitwasyon ng Pilipinas na magpasa sa UN. Ay, di sige, gato na lang. Nag-set tayo isang office mate ko. Hindi, bukas, sige, ipasok natin bago may mauwi dito. Mamaya, ipasok natin. Yan, maganda. Kasi kung i-give up, hindi pwede natin i-give up talaga, hindi natin pwede ibigay yan. Kasi mamahalin na mesa yan. See? But until and unless nandun yung KIG, wala nga po sa nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Mr. Chair, kaya po yun ang dahilan. Hindi po tayo makagawa ng mapa para sana ma-submit na natin. Oh. And in our lifetime, we will able to see doon sa entire stretch ng South China Sea, lalabas doon ang West Philippine Sea. Yun! Pinutol yung video! Oh, panoorin nyo paano pinutol yung video, ha? Panoorin nyo paano pinutol yung video. Nung Miyerkules, kontrobersyal ang naging pahayag ni Senador Dante Ay, Marcoleta na tila isinusulong ang pamimigay sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil niwala raw ito sa economic zone ng Pilipinas. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEC. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Putol. Yung nakarinig, yun, naligaw. Naligaw. Putol. Ano sabi ni Marcoleta? Na-explain niya kung bakit. Ipatala nyo, i-official nyo. Tingnan po ninyo yung mapa ng mundo ngayon, Kapitan. Tingnan nyo yung mapa ng mundo ngayon. Ang nakalagay. Isa tong pagalit, isa tong sermon, isa tong lektura, isa to kung saan lahat nakakapanood, nakakapaninig.
Gets nyo? Hindi porket nakarinig ka ng ayaw mo, yun lang pipiliin mo. Na i-give up. Tsaka ang give up, hindi ipamimigay. Iba yung give up. Kapkaw naman. South China Sea. Hindi ibig sabihin, sa China lahat yun. Oh, But in the entire expanse of that body of water, nandun yung EEZ ng ba't Vietnam. ayaw nyo kumingi ng kopya kay Senator Marcoleta at kayo magbasa niyan? Sige nga. Tapos sisisihin namin kayo pag binasa nyo. Anong pakiramdam? Tapos yung binabasa nyo, hindi kay Senator Marcoleta, kundi nakuha niya sa mga otoridad talaga. Sige nga. Anong pakiramdam? EEZ ng China, EEZ ng Malaysia, Hmm. EEZ ng ating bansa. Hmm. Nandun sa South China Sea. Pero Hmm. tayong gusto natin, imbes na EEZ lang, theoretically ang nandun, gusto nating ilagay yung West Philippine Sea. That's good. That's good. Gusto ko rin Tama. naman yun. Gusto ko rin naman yun. Oh, wala sinabi, pamimigay niya kasi gusto nga niya eh. Gusto ko rin naman sa ating lifetime, makita ko rin naman yung West Philippine Sea Oh. na ma-drawing doon. Oh. How can we do that? There are procedures and steps to do that. Gagawa nga tayo ng mapa eh. Akala nila yung mapa na pinapakita sa Google, sa mga mapa-mapahan lang yun. Kahit ako kayo gumawa ng mapa, pero dapat opisyal. Di ba? Paano ka gagawa ng mapa? I-include mo yung KIG. Hindi po pwedeng mangyari yun. Lalaban lahat sa iyo mga bansa. Oo. Di ba? Because you are appropriating the high seas. Oh. Eh pagka ganyan, give up na natin yung kay IG na yan. Wala kumikilos eh. Ayoko i-give up, ayoko. Masama sa loob ko yung sinabi ko. O ano? Kilos na. O pagka ganyan, wala magugas sa plato. Mga anak, alagay kayo. Wala magugas sa mga plato. Eh pag ganyan, basagin na lahat yan. Yung isa tumayo, nagugas. Yeah? Oh, yung mga halaman ko nito walang didilig. Ay, pagka ganyan, give up na yan. Bunutin na lahat yan. Para mas maganda. Yung isang anak mo, tumayo, nagdilig. Very good. Ang ganda ng sinabi. Wala pa rin kumikilos sa inyo? Ako nakikilos. Hindi, mama, tatay, papa, ako nakikilos. Ako na. Give up na ako. Ayoko na. Hiwalay na tayo. Give up na ako. Hiwalay na tayo. Go naman, no? Sige na, gagawin na namin. O, yan, okay. Nag-give up ba? Itong napakadaling intindihin, hindi ko maintindihan. Sa trabaho, hirap na ako sa trabaho. Ako na lang gumagawa sa opisina. Give up na ako. Ayoko na, give up na lang. Ayoko na gawin, give up na yan. Nakatinting ka ganon. Tinulungan ka ng dalawang ka-office mate mo. Ako na, sir. Eh, di nyo ginagawa eh. Give up na yan. Pag give up na yan. Nga? Yan, kung bakit ayaw intindihin nung lahat ng may concern dito. Lalong-lalo na po kayo. Dapat nalaman nating lahat ito. It is the responsibility of Commodore Tariela to explain this to our people. Ang galing ng explanation, no? Pinuto lang. Meron pong Pinutol! diferensya eh. Hindi po kukunti ang diferensya, Kapitan. Why? The distances are fixed. We cannot move in all these feet. Ito pa sabi ng ito sabi ng Carpio. Ito sabi nila, oh. Silbi nung bakit Pa ng mga taga-Pag-asa Island ang sinabi ni Marcoleta. we were offended. We take offense for what he has said kasi parang anong silbi nung bayan namin? Anong silbi nung mga magigiting na mamamayan namin? Na kumbaga, they have already given up yung greener pastures elsewhere in the country just to stay there, being their kids. Isang resolusyon Sir, nakapal ka ba ng buo? O, sige, pangalagay natin nakapal ng buo. Alam mo ba yung mga, hindi ka na ba nagtanong kay Senator Marcoleta? Senator Marcoleta, ano ba yung give up na sinasabi mo? Official kayo eh. Kailangan mo magtanong eh. Kung di mo maintindihan, explain sa'yo eh. ang Magagayat naman ba kayo kay Marcoleta? Walang hindi niyo tanong? isusulong sa sangguniang Marcoleta Pelagic Basin Sea, alam niya, the West Philippine Sea refers to our maritime zones. Ang maritime zones natin, 200 nautical mile from our archipelagic Alam basin. na namin yan. Plus Paulit-ulit ka, alam na namin yan. the territorial sea of our islands outside the 200 nautical miles. Si- Klaro yun. Basahin niya lang yung batas. maraming batas. Ginugulo niya, alam na namin yan. Leche, umalis ka. Hindi namin kailangan yan, alam na namin yan. Ipatala nyo sa UN, siya sabi nyo, alam namin yan. Into the EEZ.
Sana mailipat sana natin. Yan, mailipat sana natin. Gawin nyo na, trabahuin nyo na. Kayo naman, ayaw nyo magsigilos. Ako na maghugas. I-give up na yan. Oh, yung paso na yan, pinapatapon ko na sa inyo ha. Nakaraang 3 buwan pa, ba't nandiyan pa yan? Ha? Tapon na yan, i-give up na yan. Hindi, ako na. Ikilos na ako. Diyos lang makakagawa, no? Paano mo ililipat yung mga pictures na yung para ilagay dito sa lahat ng iisi natin? We cannot do that. Paano? Pagkatapos, pag mayroong nagsasabi ng ganito, Kapitan, si Marcoleta pro-China. Hindi po. I have been always for this country. And I will always be. Pero hindi natin po pwede pagtalunan lang natin salitaan. Megaphone diplomacy. Kaya tanong ko po sa inyo kanina, what economic benefits can we gain from this? What strategic motive can we gain from this? Kahapon po, Kapitan, I Ang dali-dali nang sasabi nyo. Grabe, presented 2 maps before the Senate plenary. In that map, pinakita ko ang mga bansang Vietnam, Malaysia, China, kahit nag-aaway-away sila, ipinakita ko doon. They were able to manage their differences and were able to develop and explore oil and gas in their areas. Alam po niyo, Vietnam, there were about 60 to 70 exploration in their areas, kasama ang China. Malaysia, about 30 to 40. Ang Pilipinas, 8 to 12 explorations. Because we were unable to manage our differences. But these 2 countries are smart enough to manage their own differences. Tingnan po ninyo yung mapa na pinakita ko. Isang mapang 2013, isang mapa 2024. Malayo na po tayo. Iniwan na po tayo ng milya-milya. Kumain na po tayo ng alikabok. Kasi ang ginagawa natin, patodyahan dito, patodyahan doon. Gets nyo? Imbis na tayo mag-away-away, magtulungan tayo na ito, mapasa natin sa UN, maasikaso na natin to. Ayaw nyo. I-give up na yan. Ayaw nyo pala. Wag sir, kilos na kami. Kilos na kayo. Ako ayoko na i-give up yan Nagets nyo yung mga ganong pagalit, mga ganong sermon? Gets nyo? Hindi nyo gets? Ha? O talagang ayaw nyo, pinagaharian kayo ng kapangyarihan nyo sa sarili nyo? Okay, ganito lang po, paalam sa inyong lahat.